Ngayon, ating pag-aralan ang kalkulasyon ng 1 decimal minus 2 decimals na may pagbagsak sa baitang ng digit. Una, isulat natin ang mga numero ayon sa dibisyon o digit ng kalkulasyon. Ang hundreds ng 22.2 ay 0. Kaya, i-align natin ang 0 at 5 ng ganito. Isulat sa ganitong alignment ang tenths, ones, at tens. Sunod, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Magsimula ng kalkulasyon mula sa hundreds. Dahil hindi pwedeng ibawas ang 5 sa 0, kailangang manghiram ng isa mula sa tenths. Dahil nabawasan ng isa ang tenths, ibabawas natin ng 1 sa 2 at ating isulat ng maliit ang resulta ng pagbawas sa bandang itaas ng tenths. Ating isulat naman ang hiniram na 1 ng maliit sa bandang kaliwa ng itaas ng hundreds. Ngayon, ating kalkulahin ang hundreds. Ang 10 minus 5 ay 5. Ngayon, ating subukang kalkulahin ang tenths. Ang 1 minus 1 ay 0. Ngayon, kalkulahin naman natin ang ones. Dahil hindi pwedeng ibawas ang 9 sa 2, kailangang manghiram tayo ng isa mula sa tens. Dahil nabawasan ng isa ang tens, ibabawas natin ang 1 sa 2 at ating isulat ng maliit ang resulta ng pagbawas sa bandang itaas ng tens. Ating isulat naman ang hiniram na 1 ng maliit sa bandang kaliwa ng itaas ng ones. Ngayon ating kalkulahin ang ones. Ang 12 minus 9 ay 3. Ngayon naman, ating subukang kalkulahin ang tens. Ang 1 minus 0 ay 1. I-align natin ang mga decimal point sa bandang itaas at iugma natin ang decimal point para sa sagot. Panghuli, isulat natin ang sagot ng equation. Dito nagtatapos ang kalkulasyon sa panulat. Tayo magsanay. Pindutin pansamantala ang pause icon at ating unawain ang katanungan sa pagsasanay. Pindutin ang play icon kapag nasagot ang katanungan at markahan natin ng below. Ngayon, magtugma tayo ng sagot. Number 1, 52.7 minus 3.58. Ang sagot ay 49.12. Pangalawa, 87.2 minus 8.12. Tulad sa unang tanong, ating alamin ang solusyon ng number 2. Ang sagot ay 79.08. Tama ba ang inyong mga sagot sa dalawang katanungan? Panghuli, repasuhin natin ang inaral natin ngayon. Una, sa pagkalkula ng minus, i-align ang mga numero ayon sa digit. Number 2, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Number 3, pagbagsak sa baitang ng digit. Ito ay mula sa hundreds. Number 4, magkalkula mula sa hundreds. Number 5, kalkulasyon sa tenths. Number 6, pagbagsak sa baitang ng digit mula sa tens. Number 7, kalkulasyon sa ones.
Number 8, kalkulasyon sa tens. Number 9, iayos ang decimal point sa ibabaw at itugma ang decimal point para sa sagot. At number 10, isulat ang sagot. Ito ang katapusan ng ating kasalukuyang pag-aaral. Ito ang katapusan ng ating pag-aaral sa araw na ito.